Good morning, ayan, good day. For today's video ay papakita ko po sa inyo ang gamit nitong resistance band. Napakaganda po nito na pang-exercise sa mga na-stroke na katulad natin. So ito po ay maganda magpalakas, mabilis magpalakas ng kamay. Ayan, para po ito ma-develop ang mga joint, ang shoulder at ang pati na rin ang kamay, ang mga daliri. So, yun po ang ating for today's video ngayon. At kung bago ko pa lang sa aking channel, please subscribe at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga video ng mga lumalaban sa stroke. Alright. Yeah! So guys, ito po, papakita ko po sa inyo ang gamit ito. Resistant band. Mas maganda po kung meron kayong mga ganitong bakod o pwede rin po ito sa rehas. Ayan, ilalagay nyo po lang dito. Ayan. So, ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos sa kabila. Ngayon, kung mahinapan po ang inyong grip, kailangan gumamit din kayo ng hand grip. Ayan. So, ganito po ito, oh. Yan. Kasama po dyan ang kamay at saka shoulder. Yan. Ito po ay na-order sa mga online selling kagaya ng Lazada, Shopee. Mura lang to. Mga 100 plus lang to. Yan, oh. Pwede nyo gawin niya ng 10 beses. Tapos sa 3 sets. Ayan. 10 times nyo pong gagawin. Ayan, ganyan. Ang impact po niya ay nasa shoulder at sa elbow. Ayan. Ganun po. Ayun po ay kung malakas na po ang inyong baraso. Kung meron na siyang lakas at gumagana. Ngayon, kung bago ko pa lang po at saka mabigat pa ang kamay, pag ganito naman po paharap. Ayan, ganito po. Hinihila po, ayan. Kasama rin ang malakas na bahagi ng kamay at saka affected. Ayan. Pwede rin nyo rin pong gawin ng 10. Ayan. Tapos 3 sets din. Ayan. Hanggat kayo hindi nangangawit. Ayan. Tapos ito pa po. Ayan. Ayan. Pahabaan nyo po itong sa baba, sa malakas na bahagi ng kamay. Tapos yung gagamitin nyo po itong affected. Pag ganyan po naman. Yan. Pwede rin siyang 10. Ayan. Pinakikita ko po sa inyo ang mga gamit niya. Mahalaga po kasi mayroong ganyang bakod o kaya pwede rin siya sa rehas ng bintana. Basta matibay. Basta matibay. Yan. Ayan, ganyan. Pwedeng 10. Ayan. Or 5 kung medyo mahina pa. Tapos 3 sets din. Ayan, ganun po. Ang sunod ko pong ipapakita sa inyo ay para sa tricep. Ito po kasi mahalaga.
Ayan, tsaka kaya nga po hindi siya pwede na ang ganyan, no? Yung ginaganyan. Lalo na kung bumibengkong pa yung kamay, lalo kasi siyang liliko eh. Dapat ang pinalalakas itong tricep, hindi itong bicep. So, ang exercise dito, sa ganito ay pag ganito po. Ayan. Nakaganyan po. Ayan. Pwede rin siyang 10 or 5 na 3 sets din. Ayan, oh. Nararamdaman talaga ano eh. Ayun, ganun po. Medyo mahirap yung isa ngayon. So, yan po. Marami pong gamit ito. At pwede rin po siyang gamitin nga pala sa paa. Hindi lang siya sa pangbaraso. Pwede rin siya sa paa. So, papakita ko po sa inyo So, ito naman ang para sa paa. Ang gamit sa paa. Nagpapalakas din siya ng paa at na mabilis din siya makapagpagaan. Ayan, ganito po. Ayan. Yung po ating affected na paa na tinamaan ng stroke. Ayan po, nakaganyan. Ayan. Tapos nakaganyan. Ayan. Pwede rin siyang 10, paulit-ulit. 3 sets din. Ayan. Pwede nga siyang exercise na siya sa buong araw eh. O, pagka yung mag-ano kayo ng ibang exercise naman. Pero ito po talaga napaka-effective po nito. Ayan o. Yung pong affected ang ikaganyan nyo. Ayan. Pero kailangan dapat naka-sapatos o kaya rubber na tsinelas para hindi siya dumudulas. Kasi hampas yan sa inyong pagmumuka. Ayan. 10 repetition na 3 sets. Ayan. Napakarami pong gamit ito. Ayan. Tapi talagang napakabisa. Ayan. So, umorder na po kayo nito. Ito po ay na-order sa online, sa mga online selling kagaya ng Lazada at ng Shopee. Mura lang po ito. Affordable po ito. Ayan. So, ito ay magsisilbi rin inyong therapist. Ayan. Pwede gamitin sa pang-araw-araw. Kapag lalo na pagka especially umuulan at sa loob lang kayo ng bahay, ay pwede nyo pong gamitin ito. Ang tawag po dito ay resistance band. Ang kagandahan po ng resistance band na ito ay talagang napakagandang pang exercise sa mga stroke na kagaya natin. Lalo na ikaw ay yung recover ka na at bumabawi ka ng lakas. Ito po ang isa sa magandang sagot. At hindi lang yan, talagang papawisan ka dito. Kahit nasa loob ka lamang ng bahay, kahit hindi ka maglabas-labas o maglakad-lakad, sa loob ng bahay po, talagang gamit na gamit ito. So, yun po ang may ano ko sa inyo. So, ayan. So, tsaka yung pag-exercise natin, kailangan talaga nating nasa puso natin talaga. Kasi gustong-gusto natin di ba gumaling. At saka yun ang mga balakid na mga, lalo na mga narinig nyo, yung kagaya ng golden period. Alam niyo ba yung golden period na tinatawag sa stroke? Yung 6 months, yung after 6 months at hindi ka pa naka-recover, ay ibig sabihin doon noon, ay ganyan ka na palagi. So, huwag yung paniniwalaan yun kasi hindi totoo yun. Kasi nga nangyari sa akin, ako naka-recover magdadalawang taon na nga ako eh. Oo, sasabihin ko sa inyo, talagang nakaka-wheelchair nga ako, tsaka na-bedridden. Late na ako nag-exercise. At ako nagpa-therapy rin nga, 2 beses. Pero, ginawa ko naman sa kanya. Sinabi niya kasi sa akin ng mga routine at tsaka yung kasi tinanong ko sa kanya yung mga importante na magpapalakas talaga para makabalik ang lakas ng affected body. Sinabi niya sa akin. Ngayon, ginawa ko. Hindi ko na siya pinabalik. Ako na lang isa, sa babayad ako ng babayad sa kanya. Napakamahal naman ng therapist. Diyos ko. Ako na lamang, nag-self-therapist ako at saka nga kagaya niyan,
nag-research din ako sa mga, kagaya sa mga napapanood ko sa TikTok, na gumagamit to, talaga naman sila, ay pinagbabago rin, at talagang nakakabawi rin ng lakas. Nabubuhay ang kanilang mga muscle. Yan, kagaya nito, at saka marami pa akong mga gamit na mga pinagkukuha sa TikTok din eh. No. So, malaking bagay din yon. At saka yung mga exercise na natutunan ko rin sa iba't ibang sa pakikinig sa mga therapist. Yan. Napapanood ko rin yan sa mga TikTok at saka sa YouTube. Ayun. Kaya wag niyong paniniwalaan yung golden period. Ayun sinabi kasi nila yun, ay nung unang panahon pa. Pero kasi ngayon, iba na eh. Marami nakaka-recover kahit nga 3 taon eh. 3 taon pa na talagang makikita mo talagang bagsak na ganyan, naka-recover pa. Oh, kaya hindi totoo yung golden period, ayan, na 6 months. Basta masipag ka lamang at saka matyaga ka at talagang buong puso kang yung ginagawa mo ay talagang ikaw ay makaka-recover. At yung hindi ka naiinip. Yan. So, huwag yung paniniwalaan yun. Kaya, yun ang isa sa iniisip nyo kung paano magiging future. Ganyan na ba palagi? Hindi. Talagang makaka-recover po. Yan ang masasabi ko sa inyo. Halimbawa ko nga sa inyo yung ako sarili ko Marami rin po nagtatanong kung meron po bang medicine o merong mga natitake na medicine para maibalik yung galaw at lakas ng affected body. Ayan. So, masasabi ko po, wala. Ayan. Yung mga mayayaman, nag-exercise din. Nagtatsaga sila mag-exercise eh. Talagang wala. Ang makakamot lang talaga dyan ay di ikaw. Ayan. At kung ikaw naman may pera, ay di, ayun, kumuha ka ng therapist. Pero yung po mga therapist kasi, yan i-assist lang nila kung ano yung mga gagawin mong exercise. Yun. I-advise ka lang nila kung tinututor nila mga exercise na gagawin. At saka nakabantay sila, nababantayan nila ang iyong ginagawa. Yan. Saka yun ang ginagawa ng therapist. Yan. Pero tsaka yung gamot, wala pong gamot talaga. Wala. Talagang nasa exercise yan. At saka nakadepende rin yan sa iyong sarili. Ayan. Yan po talagang gamot yan. Wala pong gamot sa mga paralyzed na para maibalik yung dati. Exercise talaga, number 1. Yan ang kailangan. Kailangan porsigido ka mag-exercise. Ayan. Mag-exercise ka na mag-exercise. Ang technique kasi dyan, halimbawa, yung sa daliri na lang, hindi walang galaw. Diba? Tapos nakaganyan siya. Pagka yun naigalaw mo na ng paganyan, gawin mo na yun ng paulit-ulit. Ganyan mo na siya ng ganyan. Ayan. At yan habang tumatagal kasi yan, umaalwan na parang natatanggal yung lock niya hanggang sa lumalaki na ang galaw niya ang buka. Ayan. Basta gumalaw na kapraso, kung ano yung galaw, ganun ang gawin mo kahit sa kamay. Nagaganyan mo ang kamay, nagaganyan mo na. Ay, ganyan mo lagi, araw-araw. Oo, talagang number 1 nasa galaw talaga ang technique talaga. So ito po ang isang tanong. Kasi masasagot ko 'yan kasi kasi based sa pakikinig ko rin yan sa mga advice sa akin ng mga doktor kasi lagi ako nasa doktor eh. Pero ngayon every 6 months lagi ako nasa doktor. Ang tanong, may nagtanong, dapat pa ba akong uminom ng maintenance gayong magaling na ako? Ayan. Siyempre, oo, talaga, oo. Kasi ang maintenance ay talagang in long term o even lifetime. Lifetime talaga yan, maintenance. Hanggat hindi ni-advise ng doktor. Pero ang advice ng doktor ay continuous ang pag-inom niyan. Talagang magiging lifetime yan. Kasi tayong mga na-stroke ay talagang napakalaki ng chance natin na ma-stroke muli kung hindi natin iinumin ng mga maintenance na yan. Kagaya ng mga maintenance sa cholesterol, yan, mga atorvastatin, yan, iniinom diyan, maintenance mo na yan. Kasi, halimbawa, na-stroke ka sa taas na cholesterol, pati na sa utak yan eh.
yung atorvastatin. Meron pang isa pa, marami pa. Nagamot yan sa kolesterol. Tapos pangalawa ay high blood. Ayan. Kagaya ng metformin, amlodipine, at marami pa rin pa pong iba. Iyan ay depende rin po yan sa iyong klase ng high blood mo. Ayan. Kasi merong high blood na ang pressure ay napakabilis tumaas. Kaya kailangan siyang maintenance, napakataas po ng dosage, no? Meron ganun. Meron din namang yun nga, losartan. Yun naman ay maintenance para laging nandun lang sa level na yon ang iyong blood pressure. At kung maaari pang ibaba, nasa sa iyo din. Nakadepende rin sa iyo ang pagbaba noon kung ikaw ay may disiplina sa sarili. Pangatlo ay sugar. Ayan. Kasi kagaya ko, ako na-stroke sa taas ng sugar. At yun ay na-maintain ko na kasi meron akong maintenance dyan na dati ininom ko metformin pero ngayon yung medyo mababa na siya, nakalimutan ko ng tawag doon eh. Recommended rin ng doktor yun eh. So dapat ininom yun para ma-maintain din ang sugar mo ng ganon. Pero nakadepende pa rin sa iyo kung paano mo ibababa yun. Kung may disiplina ka pa rin sa iyong sarili at umiiwas ka sa mga matatamis at mga inumin na pwedeng isaksak sa katawan. Ayun. Yun po ang kaya hindi pwedeng itigil ang maintenance. Kasi kung ikaw ay na-stroke, halimbawa ay kina-stroke sa taas ng pressure ng iyong dugo, ay yun po ay madali na po yung tataas ulit. Kung hindi ka inom ng maintenance, hindi siya na-maintain sa ganung BP, ayun po ay mabilis na tataas. Mabilis na pong tumaas. At yun po magiging cause natin na ma-stroke muli. Pati ang cholesterol, ganun din. Pati sugar, ayan. So, kailangan umiinom tayo ng maintenance. Hanggat hindi sinasabi ng doktor, yan naman hindi titigil yan eh. Ang mangyayari dyan, magaling ka na nga, wala ka na nararamdaman at kung sa tingin mo ang BP mo ay lagi nando doon kasi nga gawa niya ng iyong maintenance. Ngayon, kung pupunta ka sa doktor, ayan ay maaaring ibaba lamang ng dosage. Papalitan ng ganun pa rin, losartan, ibababa lamang ang dosage niya. Pero hindi siya tatanggalin. Ayan. Yun ang kasing isang sa atin, talagang gastos sa gamot talaga. Ayan. Kaya kasama yan sa problema na stroke eh. Pero kung halimbawa, naubusan ka ng maintenance, ang may papayo ko lamang po, halimbawa, okay lang naman kasi mapalyahan ka ng maintenance kung mga isang araw lang o 1 to 2 days. Ayan. Pero hindi kailangan magtagal ng wala ka maintenance. Ngayon, kapag nangyari yung naubusan ka ng maintenance, ay pwede po nating i-alternate yung medyo mainit na tubig tuwing umaga. O kung kaya nyo uminom ng talagang mainit, yung pangkape. Pero plain na tubig lamang siya. Every morning. Tapos pagkatapos noon, umiinom kayo lagi ng tubig. Ayan, hanggang sa gabi. Pero hindi naman sunod-sunod. Yun. Basta walo o 6 na baso, okay na yun eh. Kung hanggang doon lang kaya eh. O 5. Basta lagi kami nainom ng tubig sa araw-araw. Pero pag umaga at galing ka sa tulog, ay magandang inumin ay yung talagang mainit. Yun po ay pwedeng makakatulong din po sa atin yan para may maintain, hindi siya tataas ang BP natin or sugar o cholesterol. Ay nakakapag-maintain din siya. Yun ang tubig na mainit sa umaga. At syempre, kasama rin din yan, yung disiplina pa din. Kailangan iwasan mo pa rin kumain nung alam mo magpapahigh blood sa iyo, magpapataas ng sugar sa iyo. Kailangan may disiplina ka. So, yun po muna ang aking for video for today. Pinakita ko po sa inyo ang exercises gamit ulit itong resistance band. Ayan. Maraming gamit po ito sa paa, sa kamay. Pwede nyo ikabit sa rehas o sa mga ganitong haligi. Pwede nyo siyang isabit siya ganyan at anuhin nyo din. Exercise kayo. Basta wag lang yung gaganyan. Pero kung diretso na ang inyong kamay, kagaya nito, nakatuwid na ganyan,
pwede kayo magganyan. Pwede yung tirahin ng bicep. Pero kasi pagka yung bago-bago pa lamang at saka alam mong mahina pa ang iyong kamay, ay ito talaga ang tinitira. Tricep. At saka dyan mo makikita na gumagaan siya. Oo. So malaking bagay ito ulit. Tawag dito ay resistance band. So kailangan lagi, ayun po aking may papayo sa inyo at masasabi sa inyo. Basta po sa araw-araw na daily routine natin ay kailangan tayo ay may exercise at lagi tayong iinom ng tubig. O sa umaga, ay kahit may maintenance ka, uminom ka na mainit na tubig at napakaganda po niyan. Kumpletuhin nyo lagi ang hanggang sa matapos ang araw ay umiinom kayo ng isang basong tubig. Kahit makalima kayo sa maghahapon o kaya pero maganda, 8. Ayun, kung bata-bata ka pa pero kung matanda na, kakatamad uminom ng tubig. Nakakatamad talaga. Pero hindi naman siya malimit, yung madalang lang. Alam ba, kada 3 oras o 4 na oras ay umiinom ka ng isang basong tubig. Ayun, kasama yun. At saka isa pa, yung ating inggit at galit ay alsin na natin. Ayan. Disiplina at motivation nga sa ating sarili. Kailangan na ingatan na natin ang ating sarili sapagkat tayo nga po ay malaking tsansa na ma-stroke muli. Pero kapag ginawa natin lahat ng mga bagay na yon, especially nga talaga number 1 ang maintenance talaga. At saka yung mga isinasaksak natin pagkain sa ating katawan, kung minsan kasi hindi natin nakokontrol, tayo ay nagke-crave sa mga pagkain. Pero alam naman natin nga, yun yung makakasama. Pwede rin naman na tikim-tikim. Pero wag naman yung napakarami. Talagang yan matitrigger ka talaga rin na ma-stroke mali. So yun ang masasabi ko ulit sa inyo kailangan na always think positive talaga. At ito po sa kung masasabi, napakalaki po ng pag-asa natin na na-stroke. Huwag nyo pong paniniwalaan yung golden period. Kailangan may golden period pag na-stroke na kailangan na after 6 months ay ikaw ay recover na, gumagalaw na. Hindi po totoo yun. Kasi ako po ay bago po gumalaw ang aking mga kamay ay 2 taon. At ako po ay naka-bedridden at ako po sa bedcare. Ay ako po naka-recover ng 2 taon. So, yun po ang masasabi. Huwag nyo pong paniniwalaan yung golden period. Makaka-recover at makaka-recover. Recovery is still possible talaga. Basta gawin mo lang mga sinasabi ko sa inyo at sa daily routine nga, ganun ang gagawin nyo. Huwag nyo kalimutan ng maintenance, tubig, exercise, disiplina sa sarili, ayan, disiplina sa pagkain, ayan, motivation. So, ayan, saludo po ako sa mga na-stroke, talaga ng pagkatatapang, talagang lumalaban talaga. Talagang hindi sila papayag na sila ganun lang forever. Kasi, tsaka wag nyo nang kalimutan nyo na yung past. Ayan. Tapos ang isipin nyo sa future, kayo ngay lumalaban, makakabangon kayo. Huwag nyo isipin na dadating ang future, ganyan ka na lagi. Ayun, kung talagang hindi mo tutulungan ang sarili at wala kang gagawin. Pero kung talagang ikaw ay patuloy ang iyong disiplina, exercise, inom ng tubig, inom ng maintenance, ayan, alisin ng galit, inggit, ayan. Ayan ay magpapatuloy ang iyong pag-recover at baka mapabilis pa ang iyong pag-recover. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood at yung pong aking video ngayon at pinakita ko po sa inyo. Ito po ay talagang umorder na kayo nito at magagamit nyo nito lalo especially sa mga walang therapist. Ayan. Kaya ito po ang inyong magiging therapist. Ay, ganun po ang gawin nyo. Yung mga pinakita kong exercise, gamit ito. Ayan. Pero doon po sa mahinapang grip, meron po tayong hand grip gloves. Pwede po kayong gumamit noon. So maraming salamat po. Ako po saludo sa mga talaga na lumalaban. Talagang may disiplina. At nariyan ang ating Diyos. Tayo ay hindi pababayaan. Basta tulungan mo rin ang iyong sarili. Number 1 yun. Ang magpapagaling lamang sa iyo ay ang iyong sarili. Hindi ka kayang pagalingin na kung sino-sino. Sarili mo lang talaga. Ayan. Kaya nga dapat lagi nating tatandaan ng isa pa. Tayo gagaling. Lalakas. At yes.